we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po mga kapuso, sandamakmak na langaw. Mula sa isang manukan ang reklamo ng ilang residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan ni Russell Simorio. Idinaan sa social media ang reklamo ng ilang residente sa barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan tungkol sa umunoy paglipana ng langaw. Gamit ang ginawang fly trap, kita ang kumpulan ng mga langaw na pumasok na sa mga kabahayan. Banta raw sa kalusugan ng mga residente ang mga langaw dahil hanggang sa pagkain, langaw ang kasalo nila. Kasi pag nandito ka sa labas talaga, lumalapit yung mga langaw. Pag kumakain ka din, lumalapit. Ayon sa Barangay Council, walang anumang dokumento para sa legal na operasyon ng poultry farm na umunoy pinanggagalingan ng mga langaw. May signature campaign na ang mga residente para iprotestang maipasara ang manukan. Walang permit to operate, tapos wala man lang kwan sa barangay na huy magpapatayo kami ng may poultry kami na kwan. Pinuntahan ng news team ang inirereklamong poultry farm. Wala halos langaw sa paligid. Gumagawa raw ng paraan ng pamunuan ng manukan para makontrol ang problema sa langaw. Hindi raw sila nagpapabaya. Regular naman yung pag-spray namin sa mga langaw. Inayos naman yung permit, saka lagi namang nagkukomplay. Parating na rin sa Sanitation Division ng Municipal Health Office ang reklamo sa poultry farm. Pagka na-verify natin ang problem, kinakausap natin yung dalawang panig. Of course, they have to comply with yung mga sanitation law. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa Dagupan City tumaas ng 20 pesos per kilo, habang bumaba naman ang presyo ng manok. Para sa price update, makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire? Chris, nararanasan ang maraming supply ng karne ng manok sa ilang pamilihan sa Dagupan City, samantala nagsimula na ring tumaas ang demand sa karne ng baboy ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Sa ngayon, nasa 300 hanggang 340 pesos ang kada kilo ng presyo ng baboy sa lungsod. Samantala, bumaba ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng karne ng manok sa ilang pamilihan sa lungsod. Sa ngayon, umaabot sa 160 hanggang 170 pesos ang presyo ng karne ng manok. Ayon sa ilang negosyante, sobra-sobra ang supply ng manok ngayon. Bumaba yung price namin ngayon dahil siguro po sa dumami ang supply ng manok. Medyo matumal ang bintahan ngayon. Kasi pag ganitong mababa kasi talagang parang pamuran ng paninda. Ikinatuwa ng mga consumer ang bawas presyo sa kada kilo ng karne ng manok sa pamilihan. Okay lang naman yung presyo niya kasi mahal naman lahat. Ayon sa Sinag, posibleng hanggang sa susunod na taon pa, mararanasan ang mataas na supply ng manok. Aside from yung local production kasi natin, imported, puno pa rin yung storage. So this year wala tayong problema.
Samantala, Chris, price update muna tayo dito sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang lowland vegetables, ang ampalaya ay 80 pesos ang per kilo ngayon. Ang sitaw naman nasa 60 pesos ang per kilo. Ang pechay naman ay nasa 45 pesos ang kada kilo, habang ang kalabasa naman ay nasa 60 pesos ang per kilo. Ang talong naman ay nasa 100 pesos ang per kilo. Ang kamatis ay nasa 80 pesos ang per kilo. Sa highland vegetables naman, ang repolyo ay nasa 90 pesos ang per kilo, ang carrots ay nasa 80 pesos ang per kilo, Baguio beans 60 pesos ang per kilo, pechay Baguio nasa 50 pesos ang per kilo, habang ang sayote ay nasa 20 pesos ang per kilo. Ang broccoli naman ay nasa 100 pesos ang per kilo. Sa prutas naman, ang saging ay nasa 30 pesos ang per kilo, ang melon naman ay nasa 80 pesos ang per kilo. Ang papaya ay nasa 70 pesos ang per kilo, ang ubas nasa 140 ang with seeds. Ang seedless naman ay nasa 240 pesos ang per kilo. 3 for 100 naman ang peras, mansanas, orange at ang dalanghita naman ay 30 pesos ang per kilo. Patuloy naman ang monitoring ng Kalasyaw Market Division sa anumang paggalaw sa presyo ng anumang produkto dito sa pamilihan at paalala ng otoridad na maging mapanuri sa mga binibiling produkto dito sa pamilihan. Chris. Maraming salamat sa price update, Claire Lacanilaw. Sapat naman daw ang supply ng longganisa at bagnet sa Ilocos Sur ngayong nalalapit na ang Pasko. Yan ang tiniyak ng mga negosyante. May ulat si Ivy Hernando. Malaking dagok raw sa hog industry ang pagtama ng African swine fever at limitadong galaw noong nakaraang pandemya. Kaya labis ang tuwa ng mga longganisa at bagnet vendor sa muling pag-angat ng kanilang kita, lalo na ngayong dumarag sa muli ang mga turista. Depende no ado turista na maya ti lumako. Kasi di dati nga week na maya meti naglako. 480 pesos per kilo ang bagnet, habang 100 hanggang 120 pesos per dozen sa longganisa, depende sa size. 300 pesos per kilo naman ang benta sa sariwang karne ng baboy. Kanayon natin ma'am, gumata pa lako. Para ano tatada ti bagnet mo dito? Para pagsagpaw ko lang ti ko ma'am pa. Wala raw problema sa supply ng baboy, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kung supply lang pinag-usapan sa ngayon, marami pang baboy dito sa Ilocos Sur. Sapat ang supply dahil marami raw ang hindi nakakabenta, dulot ng mga inilabas na executive order ng mga bayan bilang pag-iingat sa ASF. Actually, bumagsak ang presyo dahil nga dito sa 2nd District may mga bayan na binalikan ng ASF. Kung minsan, sinasamantala rin ng mga buyer dahil itong kapwa namin magbababoy, takot na rin sila na makal, kaya binebenta na kahit mababa ang kanilang mga baboy. Sa ngayon, nasa 130 pesos ang per kilo ng live weight sa 2nd District, habang 140 hanggang 145 pesos per kilo sa 1st District. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pasintabi po ulit, 2 naagnas na bangkay ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Binalonan, Pangasinan. Tutukan sa report. Naaagnas na at nangangamoy na rin ang 2 bangkay na natagpuan sa isang bakanteng lote sa Barangay Linmansangan, Binalonan, Pangasinan. Hindi na rin matukoy ang kasarian ng mga bangkay dahil nasa state of decomposition na ang mga ito. Wala na ring saplot ang isa sa mga biktima na posibleng natunaw o nakain na ng organismo. Ang nakakita doon yung nanghuhuli ng bayawak o ibon doon, naglalagay siya ng trap kasi yung lugar is bihirang napupuntahan at malalaki ang mga talahi, mga damo. Walang anumang pagkakakilanlan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, itinapon lamang sa lugar ang mga bangkay. Naka-plus alarm na kami magmula noong November 4 hanggang ngayon wala naman nag-claim at saka wala naman nawawalang tao dito sa Binalonan. Hirap din ang pulisya na matukoy kung may foul play sa insidente. Dahil naaagnas ng mga bangkay at base na rin sa rekomendasyon ng punerarya, inilibing na ang mga ito. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, operasyon ng mga masahista at gumagawa ng henna tattoo sa Burnham Park, mahigpit na ipinagbabawal ng Baguio City LGU. Alamin kung bakit sa report.
Mahigpit ang monitoring ng PNP, Public Order and Safety Division at City Environment and Parks Management Office sa mga masahista at gumagawa ng henna tattoo sa Burnham Park sa Baguio City. Pinagbabawalan na sila dahil sa paglabag sa Environmental and Sanitation Code. There is a proper place for such services, katulad ng spa. Meron din kinukuhang self-health certificate sa mga nag-o-offer niyan. Dapat DOH saka TESDA certified. Dahil wala ring permit, hindi rin mapatutunayan kung lehitimo na masahista at henna tattoo artist ang mga gumagawa nito. Sana yung ganun na walang mga illegal vendor, walang mga illegal massage, walang mga illegal tattoo. Kasi ang gusto mo lang naman is mag-relax, mamasyal. Bukod pa rito, iba't ibang reklamo kaugnay sa modus operandi ng mga negosyante ang natatanggap ng POSD at SEPMO, gaya ng mataas na singil sa kanilang serbisyo. May pagkakataon din umanong iba ang sinabing bayad ng negosyante, pero mas higit naman ang singil kapag tapos na ang serbisyo. Meron din yung insidenteng nagtanggal yung customer nila ng gold necklace po ata, no? At in-interest naman sa sabi nung hawakan ko na muna, sabi nung masahista. Nagbigay ng excuse yung masahista na either iihi ata or may kukunin at hindi na bumalik. Nag-abiso na ang Baguio City Government sa publiko kaugnay rito. Hinihikayat din silang mag-report ng violators. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Umarangkada na ang Adivay Festival sa Benguet. Sumasalamin ang pagdiriwang sa mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Benguet. Tema ng selebrasyon ang Benguet Getaway to Unforgettable Getaways na nagpapakita ng magagandang tanawin, kultura, turismo at maging ng mamamayan nito. Tampok sa isang buwang selebrasyon ang Grand Canyaw kung saan magkakatay ng 15 baboy at 5 baka na pagsasaluhan ng mga residente at mga bisita. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isinagawa ang oath-taking ceremony ng newly elected barangay at SK officials sa Dagupan City. May ulat si Claire Lacanilaw. Sabay-sabay na nanumpa sa tungkulin ang mga newly elected barangay at sangguniang kabataan officials sa Dagupan City. Panawagan ng LGU ang pagkakaisa para sa ikauunlad ng lungsod. Nanumpa na rin sa tungkulin ang mga newly elected na mga barangay at SK officials sa City of Ilagan sa Isabela. Pagkatapos ng proklamasyon, inihayag ng COMELEC na maaari nang magsilbi bilang mga bagong opisyal ng barangay ang mga nanalo sa eleksyon. Pero nilinaw ng DILG, dapat unahin muna nila ang pagsusumite ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures hanggang November 29 upang mabigyan ng bisa ang kanilang pagkakahalal. Magkakaroon naman ng mandatory training ang mga nanalong SK chairman at kagawad upang maihanda ang mga ito sa kanilang mahigit 2 taon na paninilbihan. Sabay-sabay rin na nanumpa sa tungkulin ang mga newly elected barangay at sangguniang kabataan official mula sa 132 na barangay sa Quirino. Sa naging talumpati ni Governor Dax Cua, hiniling niya sa mga bagong halal na opisyal na panatilihin ang nasimulang political unity ng kanyang administrasyon. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pagtama ng canine distemper sa ilang alagang aso, babala ng otoridad dahil din sa pabago-bagong panahon. Narito ang report ni Russell Simorio. Nakatanggap ng report ang Municipal Agriculture Office ng Mangaldan, Pangasinan hinggil sa umano'y biglaang pagkamatay ng ilang alagang aso. Sa pagsusuri, lumalabas na canine distemper ang sakit na tumama sa mga aso. Isa raw itong respiratory tract infection na sumisira sa nervous system ng hayop. Ayon sa otoridad, dulot ng pabago-bagong panahon ang pagtama ng canine distemper. Yung mga aso na gala, tapos may distemper, kaya nahahawa yung mga aso. May gamot at bakuna naman kontra canine distemper. Dog lover ang pamilya ni Jovi mula barangay Nabaluan. Aminado siyang madalas magkasakit ang mga alagang aso sa ganitong panahon. Nagdudumi sila ng dugo. Matabang yung pagkain nila, hindi sila
matakaw, ganun sir. Matamlay sila, ganun lang sir. Samantala, matapos matigil ng ilang linggo, balik operasyon na ang anti-rabies vaccination sa mga alagang aso at pusa sa bayan. Sapat ang supply ng anti-rabies vaccine. Nananawagan ng otoridad sa mga pet owner na ipabakuna ang mga alagang aso at pusa para makontrol ang kaso ng rabies. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Bentahan ng mga parol at pailaw sa Dagupan City lumakas ngayong nalalapit na ang Pasko. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, marami na nga sa ating mga kababayan ang bumibili ng mga dekorasyong pampasko habang papalapit ang Christmas. Well, in fact, ang Pilipinas, sabi nga nila, ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. As early as September, nako, marami na tayong maririnig na Christmas jingles at makikitang Christmas decorations. In fact, dito sa ating kinaroroonan sa gilid ng National Highway sa Barangay Karanglaan, Dagupan City, marami na rin Christmas decorations na pagpipilian. Gaya na lamang ng snowman na ito na halos kasing tangkad ko na. Ito ay made of charcoal plastic. Ito ay nagkakahalaga nga ng 2,500 pesos. Pero sa mga gusto naman itong medyo kakaiba, meron ditong Eiffel Tower. Matangkad din ito, malaki rin itong size nito, pero medyo mahal lang, Chris. Nasa 10,000 pesos ang presyo nito, pero mas matibay yan kasi nga bakal itong ginamit at winelding. Pag sinabi nating Christmas, hindi mawawala si Santa Claus. Nako, medyo malaki na rin itong Santa Claus na ito, Chris. Ito ay nagkakahalaga nga ng 4,000 pesos. Pero kung gusto mo naman yung hindi lang standing Santa Claus, abay meron namang pagpipilian. Merong nakasabit na Santa Claus. Yun nga lang, mas maliit si Santa Claus, pero cute ito, Chris. Especially nga kapag yung bahay mo ay may second floor, pwede mo siyang isabit sa labas na yung bahay na parang ang dating umaakyat mismo si Santa Claus sa iyong bahay para maghatid ng regalo. Punta naman tayo, Chris, doon sa favorite na decorations ng mga Pilipino, itong mga kapis lanterns. Makikita pa rin yan dito sa ating kinaroroonan, iba't ibang sizes, small, medium, large. Siyempre, magkakaiba rin itong presyo ng mga ito. Itong mga small sizes, nagkakahalaga nga yan ng 2,500 pesos. And of course, itong medium sizes, nagkakahalaga naman yan ng 3,500 pesos. Pag medyo malaki, mas mahal naman yan na nagkakahalaga nga ng 6,000 pesos. Ngayon naman sa mga kapuso naman natin na nais itong mga reindeers nga na mga dekorasyon, itong mga reindeers ay nagkakahalaga naman ng 2,800 pesos. And of course, pag medyo mas malaki at mas maganda itong dekorasyon, nagkakahalaga yan ng aabot sa 6,000 pesos. Pwede na rin, ma'am, no? Kasama natin si Ma'am Apola ng Apola Lanterns. Sa mga kapuso kasi nating ayaw bumili ng bago, pwede namang magpa-repair. Magkano po ba ang pwede nilang i-budget sa repair ng kanilang mga Christmas decorations? Yung IC po, 200 to 600 pesos lang po. Hanggang sa plastic cover na lang po yun kasi rubberized plastic hanggang sa bulb po yun. Okay, so nasa 200 hanggang 600 pesos yung pwedeng ilaan na budget. Thank you, Aling Apola. Ngayon mga kapuso, pag merong time, pwede na pong bumisita. Dito lang yan sa gilid ng National Highway sa Karanglaan, sa Dagupan City. Nang sa ganon ay pwede na tayong magsabit ng dekorasyon sa ating mga bahay. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Naitala ng Benil Blazers ang ikalimang sunod na panalo matapos ang dikdikang laban nila sa JRU Heavy Bombers. Pinangunahan ni Migs Corteza at Will Gozum ang Benil. At sa huling segundo ng laro, humabol pa ng shot block si Will Gozum kay Marwin Dionisio para iselyo ang panalo ng Blazers 84-81. Wagi ang San Sebastian College Recoletos naman kontra sa Colegio de San Juan de Letran 94-75. Hawak na ngayon ng Mapua ang 5-9 win-loss card habang ang defending champion na Letran ay nabaon pa sa 1-13. Nagpakitang gilas ang backcourt duo nina Paeng Are at Alex Desoyo upang pangunahan ang panalo ng Stags. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Sugatan ang 23 anyos na dalaga matapos daw na barilin ng dati niyang kasintahan. Nakilalang sospek na si Edmond Cabalar, 31 anyos, residente ng barangay Sukuk, Narvacan, Ilocos Sur. Nagtungo raw ang sospek sa bahay ng biktima upang suyuin na makipagbalikan sa kanya. Pero hindi siya pinapasok sa bahay dahil nasa impluensya siya ng alak. Umalis ang sospek pero pagbalik, meron na siyang dalang baril at pinaputukan ng biktima. Una niyang pinaputukan ng ina ng biktima pero hindi tinamaan. Tinutugis na siya ngayon ng otoridad. Desidido naman ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng kaso. Samantala, 53 anyos na lalaki na ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay sa Angalacan River sa Mapandan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nakuhanan ng video ang retrieval operation sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa Angalacan River, nasakop ng Barangay Santa Maria, Mapandan, Pangasinan. Bloated na ang katawan ng biktima at halos hindi na rin makilala. Naging basihan sa pagkakakilala ng biktima ang kanyang tattoo. Kinilala siyang si Edward Mendoza, 53 anyos. Ayon sa pulisya, 4 na araw na napaulat na nawawala ang biktima bago natagpo ang patay. Nakita po natin na talagang may tao na talagang nakabulagta doon sa na initially nalunod. Kaya nagpatawag po tayo ng Asoko from Urdaneta City. Ayon sa kaanak, tambayan ng biktima ang Angalacan River. Posible umanong nadulas ang biktima at nahulog sa ilog, kaya nalunod. Oo, nagulat kami. Hindi namin alam na siya yun. Kala namin iba. Kasi nakataob siya. Hindi namin hindi namin malaman kung sino yun. Nung binaliktad niya, nakita nila yung palatandaan dito. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima. Ayon sa kanya, pagsisiyasat niya doon sa bangkay, wala naman po siyang nakitang foul play o mga na mayroon siyang nakita na mga galos. Wala naman po, yung gas-gas lang dahil yun nga, parang inagos doon sa pagkalunod niya, sir. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang pag-iral ng iba't ibang weather system sa ilang bahagi ng bansa, kabilang dyan ang easterlies na umaabot sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang yung amihan nananatiling mahina ang ihip sa may extreme Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon gaya ng Isabela, Aurora, Tarlac at Nueva Ecija. Dapat ding mag-ingat ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa tsansa ng ulan gaya ng inaasahan sa Visayas at Mindanao. National Library may collection din ng e-books at augmented reality books at gumagamit na rin ng tablets. Tunghayan sa report. Sa panahong tila one click away na lang sa smartphones at laptops ang sagot sa inyong mga katanungan, may gumagamit pa kaya ng mga silid-aklatan? Sagot ng National Library, oo. Katunayan, nag-a-average sila ngayon ng 300 to 400 daily visits. Ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong natin mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Gumagamit na rin ng mga tablet para malocate ang hinahanap na libro. Libre lang ang paggamit ng National Library. Kailangan lang muna mag-register o kumuha ng Plastic National Library ID na may bayad na 100 pesos. Nagpo-provide po siya ng quiet place ng internet which is relatively fast. May e-books din sila na available on-site pati online. Meron din mga augmented reality o AR books na pag ginamitan ng app, ang librong binabasa will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, mahigit isang buwan bago ang Pasko, muling binuksan sa publiko ang pamosong dancing fountain sa Vigan City. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Muling
nasaksihan ang ganda ng musical dancing fountain ng Ilocos Sur makaraang masira sa pagdaan ng bagyong Egay noong Hulyo. Ayon sa Provincial Tourism Office, halos 3 buwan din na inayos ang fountain. Mas pinalawak ang view deck at pinaganda ang bleachers. Tiyak na matutuwa ang mga turistang papasyal ngayong nalalapit na Pasko. So, habang naglalakad yung mga turista galing sa tourist attraction papuntang Calico-Solago, binuksan natin itong Ilocos Sur Musical Dancing Fountain natin para mas enjoy pa yung pagbisita ng ating mga turista dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang ilang turista na nakabakasyon sa lalawigan, excited na sa dancing fountain. Kasi last year hindi ko siya naabutan. So ngayon, pumunta ako na maaga para makita ko ulit yung ng dancing fountain ngayon. Itong year, kaya excited ako puntahan yung... Kung dati alas 7 ng gabi nag-uumpisa ang operasyon ng musical dancing fountain, ngayon mag-uumpisa na ito ng 7:30 at 8 o'clock ng gabi. Samantala, under maintenance pa rin umano ang floor fountain sa tabi nito. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, lumang ambulansya ginawang learning facility sa Gerona, Tarlac. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. 4 sa mga pamangkin ni Mang Gerald ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral sa high school. Dahil sa hirap ng buhay, pumasok na lang sa trabaho at tinulungan ng kani-kanilang pamilya sa gastusin. Dahil sa hirap ng buhay, ma'am, gawa ng yung mga wala ng trabaho, gano'n, kaya hindi sila nakapagtrabaho. Sa monitoring ng Department of Education, may mga out-of-school youth pa rin sa ilang barangay sa Gerona, Tarlac. At para masolusyonan at matulungan ang mga out-of-school youth na gusto makapag-aral, mismo ang LGU katuwang ang DepEd ang lumalapit na sa kanila. Isang lumang ambulansya ang ginawang learning facility at ito ngayon ang nakatutok sa mga OSY. Naisip ko kasi yan para mailapit na lang sa mga batang kinukulang talaga sa financial na tumutulong sa farm, sa mga kung anong mga trabaho do sa kanilang mga magulang. Mabigyan din naman sila ng kaukulan na karunungan sa edukasyon. Naglalaman ng teaching materials ang loob ng ambulansya. May mga barangay na iikutan ng DepEd at LGU. Als teacher lang siyang magtuturo sa mga out-of-school youth. So, ito po, kumpleto po ito. May semi-library, may Starbucks po tayo from DOST at mga instructional materials na naka-install po dito sa ating... Mula sa Tarlac, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tinarayo naman ng mga turista ang Pindangan Ruins na ipinatayo ng mga praile noong 1764 sa San Fernando City, La Union. Ating pasyalan sa report. Kilala ang La Union sa magagandang dagat at surfing spots nito. Pero bukod dito, may mga nakatago ring iba pang pwedeng pasyalan tulad ng Pindangan Ruins na matatagpuan sa San Fernando City, La Union. Taong 1764 nang ipatayo ito ng mga praile. Ngayon, nakatayo pa rin ang pundasyon nito at dinarayo ng mga turista upang kumuha ng mga magagandang litrato. Habi ng turistang si Hana ang kumuha ng litrato ng mga simbahan at ruins. Namangha siya nang makitang Pindangan Ruins. Parang ano po siya, parang hindi siya Philippines, parang iba yung vibe niya. Ang ganda kasi ng ruins, tapos parang holy ng dating niya. Makikita ang struktura nito na mayroon pang groto sa gitna. Dagdag atraksyon sa lugar ang mga nakapalibot na halaman. Bukas sa publiko ang Pindangan Ruins, ngunit mahigpit na pinapanatili ang kalinisan sa lugar. Linilinisan po, ma'am, araw-araw para yung mga bisita pupunta dito. Mayroon ding chapel sa tabi na pwedeng puntahan ng mga namamanata. Pwede ring magtirik ng kandila rito ang mga deboto. The word Pindangan means it's yung ang pinakaunang pangalan ng San Fernando. Before it became San Fernando, it was Pindangan. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, 47 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.